magandang araw! Ngayong araw nga, samahan niyo akong gumawa ng Sylvanas. Sylvanas nga pala ang tawag sa mini version ng Sans Rival. Grabe, sobrang sarap nito guys. Panalo talaga. Kaya naman, simulan na natin. Dito meron akong roasted peanuts. Yes, gagamitin natin for today ay roasted peanuts dahil sobrang mahal ng kasoy. And pagtapos natin ma-roast, pwede na natin siyang i-crush gamit ang food processor. Gamit ko nga pala itong pinakamatibay, pinakamalakasan kong Simplas na blender. 3-in-1 na blender na nga ito. Kung gusto nyo rin ng Simplas na blender na 3-in-1, meron siyang blender, food processor, and yung parang butter grinder. Lalagay ko na lang sa link ng comment sa baba. Ayan, ganito lang yung gusto natin, coarse na pagkaka-chop lang siya, coarsely chop yung peanut natin. Ayan, then after that, set aside na lang natin. Kailangan nga pala natin dito ng 1 cup crushed peanut, and then 1 cup ng egg whites, and also 1 cup ng sugar. Sobrang dali lang talaga ng ingredients, parang pound cake lang, 1:1 lang. Pero mag-a-add pala tayo ng cornstarch dito sa ating peanuts mamaya kasi para for stability na lang din. Yan. Flash ko na lang dito yung ingredients para screenshot nyo na lang rin. Lagay na lang natin sa bowl yung egg whites, and then naglagay nga rin pala ako dyan ng 1 teaspoon ng vinegar. Yung vinegar naman, kung ayaw yung vinegar, cream of tartar. Kung walang cream of tartar, pwede namang vinegar or lemon juice. Ibit lang natin ito, and pag nag-form na ng bubbles yung egg whites natin, lagay na natin yung sugar. Huwag pala nating bibiglain yung paglagay ng sugar para hindi siya mawala yung mga bubbles na finorm natin. So, slowly added ng gamit pala dito, washed lang din yung sugar. Pwede naman kasi di naman angel food cake to. Kahit magkaroon ng konting color yung ating egg whites, okay lang din naman yan. Para sa atin lang naman to. Anyways, ayan, nalagay ko na lahat ng sugar. So, wait na lang natin para mag-soft peak. Ayan, nakikita nyo naman na na-form na. Pag na-form na yung parang meron ng bumubuo-buo sa gilid, nakikita nyo yan? Yung parang tinatawag na, hindi naman siya ribbon stage, pero pag inangat mo tong wire whisk, merong may iwang line. Para na rin siyang ribbon stage, pero ito, soft peak stage naman siya. Yung nakikita nyo dun sa wire whisk kanina na meron parang cone na naiwan. So, ayan, ready na yan. And ilagay na natin yung final ingredient, which is yung nuts na merong cornstarch. Pwede ring all-purpose flour kung wala kayong cornstarch. For added stability lang to. Pero hindi na siya glutinous. Hindi na siya gluten-free kasi naglagay tayo ng cornstarch. Anyway, yung cornstarch is gluten-free din naman. Or, I'm not really sure pala. Ayan, nagawa na natin yung ating mixture, and kailangan lang natin dito ng piping bag. Pwede nyo lagyan to ng piping nozzle, na kahit anong gusto nyo naman pwede rin. Pero ako plain lang na piping bag, and then gugupitan ko na lang. Kasi plain na bilog lang yung gusto kong gamitin dito eh. Gumamit lang din pala ako ng silicone na mat para sa aking silicone mat para sa pag-bake natin ito. Kasi madikit to guys. Madikit talaga siya pag ginamitan ng wax paper. I'm not sure kung matatanggal. Pero ang best talaga na gamitin dito, silicone mat. So, ayan.
Mag-pipe lang din ako dyan ng mga siguro, nagbilang lang ako ng 1, 2, 1, 2. Kung nakakain na kayo ng Sylvanas guys, no, yung maliliit lang, yung nabibiling nakatab, pampasalubong galing sa, for example, Tagaytay, ganyan. So, eto lang din yung inspiration ko. Pwede rin kayo palang mag-print ng layout ng mga oblong-oblong and then i-trace nyo. Pero ako kasi, ayan, I just wing it. So, uubusin ko lang tong mixture and then, dapat sana napiheat nyo na yung oven. Gamit ko palang oven yung Unox Ariana. Sinet ko yun sa 100 degrees. Sinet ko siya. Tapos, pinainit ko na yung oven, naka-preheat na yan. Para pag nilagay ko na yung, para pag natapos na ako, pwede na siya ilagay yung tray na may mga meringue. Okay, natapos na. Pwede na natin isalang. Pinay ko pala tong ating mga Sans Rival. Sylvanas, sorry. Ating Sylvanas ng mga 1 hour, 1 hour or 1 hour and 15 minutes. Ayan. Tapos, magbi-beat na tayo ng buttercream. Ayan. Pa-cool down lang natin yan dyan. Kita nyo naman, ganyan siya. Normal lang yan ha. Dapat medyo brown-brown yung ating Sylvanas. Medyo nakulangan pa ako sa pagka-brown nito pero yung parang caramelized. Pero I think okay na to kasi masyado na ako natatagalan sa 1 hour. So dito meron lang akong butter and condensed milk. Alam nyo ba, mas masarap pa to kung gagawa tayo ng sabayon. Pero wala na talaga akong ingredients dito. Dapat kasi egg yolk and butter. Tapos syrup na sugar syrup. Pero pwede na rin to. Masarap na rin tong condensed milk and buttercream. I-try nyo talaga, promise. Walang halong chika. Sobrang sarap. Anyways, ayan. Yung piping bag natin, pupunuin lang natin yan. And kukuha pala ako ng grahams. Nilagay ko sa tab. Ayan, nakikita nyo naman. Saka ako ngayon babalik na rin itong nagawa nating sandwich. Itong nagawa nating cookies ba ang tawag dito? Ayan, itong meringue cookies. Yes, yung pala yung word. Babalik-balik na rin ko lang yan para mabilis lang tayo mag-pipe mamaya. Ang sarap nito guys. Ayan, ngayon na nabali-baliktad na natin yan. Sobrang ganda no, ng pagkakaano, yung parang nag-caramelize na yung ating mga cookies sa ilalim. Ngayon naman nabaliktad na natin yan, kukunin na natin yung ating piping bag. I-ready na rin pala natin yung grahams natin kasi dito natin i-roll yung ating cookies, mga sandwich cookies natin. So, itong buttercream ay magpapipe lang ako sa gitna. And then, after nun, kukuha ko ng kapareha niyang laki. Hindi sa sandwich kong ganyan. Parang whoopie pie. O, diba? So, para dire-diretso na ganito yung gagawin ko. Kaya ako siya tinaob lahat. O, diba? Ganyan lang siya kadali. Tsaka saglit lang din to lumamig, guys. Talagang mabilis ang gawaan lang din.
Ayan, isa-sandwich lang natin yan lahat. Pati yung kabilang tray. Ayan, ngayon nga na natapos na natin yung ating mga silvanas na palamanan, yung labas naman yung gagamin natin. So, ito may sample ako dito. Ang binilang ko lahat. Umabot to ng 28 pieces. Yung merong na pag-sandwich. Pero, ang total talaga nito guys is 32 pieces. Kaya lang hindi na kasya sa silicone mat. Nilagay ko siya sa wax paper. Yun nga lang hindi na talaga natanggal. Hindi talaga siya advisable sa wax paper. Kaya, kung meron kayong silicone mat, bongga. Yun yung gamitin nyo talaga. Okay, I'm not really sure kung paano talaga to kinukotan, pero ganito yung naisip kong paraan. Kasi, pagka maraming butter to guys, lumulubog pag kinuha nyo na siya. So, hindi ko talaga gano expertise to, pero trinay ko lang sa bahay kasi sa amin lang naman to. So, ayan, kinukotan ko lang siya ng ganyan, pinapahiran ko lang siya. And, minimake sure ko lang na hindi siya yung sobrang kapal ng icing. Kasi nakakaumay din naman pag sobrang kapal na puro icing na lang. So, naglalagay lang tayo ng buttercream sa labas para merong pang-coat, para kumapit yung ating pang-coat na which is breadcrumbs or in this case, graham. Graham talaga yung ginamit ko para nga sobrang sarap talaga nga naman. Talagang hindi mo talaga masasabing hindi masarap to guys kasi masarap nga talaga. Ay, hindi ko nga talaga kinakapalan yung pagpahid ng butter dun sa labas, ng butter icing sa labas kasi nga mamaya pag nilublob na natin yun, tas kukunin natin, ayun, hindi siya parang maganda tignan. May mga lubog-lubog na pag kinuha nung gamit yung chopstick. Kasi gagamit tayo ng chopstick dito mamaya panguha ng ng ito, ating silvanas dito sa ating graham na pinaghuhulugan. Diba? Hindi ko na ma-explain guys. And kung gusto niyo nga pala i-reshape, pwede naman siya i-reshape kasi medyo malleable naman siya. Ayan, gumamit ako ng chopstick dyan guys, pero kung gusto niyo gloves na lang din, pwede rin naman. Ayan, natapos ko na yung isang tub, so nilagay ko muna yung sa freezer para mag-set. And then, mamaya, kukubera natin ulit. Maganda siguro to guys kung yung butter, ipaset mo ng konti sa fridge. Hindi sa freezer ha, sa fridge. Para pag nilabas mo, mga maybe 2 minutes or 1 minute, pwede pa kumapit yung grahams or yung breadcrumbs na gagamitin mo. Sa aking palagay lang yun ha. Ginagawa ko lang to kasi dito lang naman to sa bahay. So, nag-try lang kami. Nag-try lang ako ng ganitong, ano bang tawag? Yung parang, ano tawag doon? Yung parang way, kung paraan kung paano gumawa nito. Actually, hindi ko pa talaga napanood yung paggawa nito kung paano kinukot or what. Pero sa dati kong work, naggagawa na ako nitong mini sans rival. Yung parang cupcake lang siya pero kukutan mo. Pero cake pa rin siya round cake. Kumbaga parang bento size ng sans rival. Ganon. Sans rival pa rin siya, hindi siya yung Silvanas. Kasi Silvanas iba talaga parang pabilog na. Parang cookies lang nga talaga siya. So, ayan, tatapusin lang natin tong paggawa ng ganito. And after nito, maglalagay tayo sa freezer para
tumigas siya ng konti. Ayan. Ayan, natapos ko na and nilabas ko na yung galing sa fridge. Ngayon ay kakoat ko na siya gamit ang aking malinis na mga kamay. Dinoble coating ko para naman presentable and maganda-ganda, unlike kanina na medyo maraming ano. Ayan, nakita nyo medyo malinis na yung pagkaka-coat and ito na guys, sobrang sarap talaga, as in legit, parang hindi peanuts yung ginamit natin, legit na masarap talaga guys. Dami nating nagawa sa kakaunting ingredients, ang dami na nating nagawa. So, merong pang merienda, pwede rin pang baon ng kids, pwede rin pang dessert sa bahay, pwedeng i-freezer to up to 1 month. And i-freezer nyo lang talaga na maigi na nakasara. Yung may cling wrap or nakatakip. Ayan. So, ngayon, titignan natin yung loob kung gaano kaganda yung layers. Tignan nyo naman guys, talagang pantay na pantay and yung ating wafer hindi siya bagsak, talagang meron siyang structure kasi naglagay tayo ng cornstarch. Pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour. O, diba? Kitang-kita rin yung mga nuts. Hindi natin tinipid sa nuts kasi nga peanut nga ni. And yung buttercream din natin ay hindi naman sobrang tamis. Saktong-sakto lang talaga dahil nga condensed lang yung ginamit natin. Tamang-tama lang din yung richness ng ating butter dito sa light wafer natin. And yung contrast ng nuts, talaga naman perfect pag kinain mo talaga. So, nakagawa nga tayo dito ng 28 pieces. Imagine, 1 cup of egg white, 1 cup of sugar, and 1 cup of crushed peanuts. Makakagawa na talaga tayo ng napakasarap na Sylvanas. So, ayun nga, natapos na natin guys ang ating Sylvanas. So, titikman na natin ito ngayon. And, ayan, nakikita nyo naman sobrang ganda ng layers ng ating wafer.
So, ginamit natin dito ay peanut instead of cashew nut. Kasi nga, ang mahal ng kasoy. So, ayan. Tikman na natin. Ang sarap. Sarap, di ko in-expect. Sobrang dali lang gawin and konting-konti lang yung ingredients. So, i-try nyo na rin to. At kung nagustuhan nyo to, balikan nyo tong video and i-comment nyo kung anong naging kinalabasan ng inyong bini na Sylvanas. Same lang sila ng Sans Rival, buttercream and may nuts yung meringue. Pero yung Sylvanas, bite size. Bite size. Perfect to para sa mga mahilig mag-snacking. Ayan. Medyo siguro next time lilitan ko lang. Mga ganito lang. Kasi medyo malaki pa nga ito eh. And sana i-try nyo tong ating recipe. Kasi ang dami nating nagawa. Pwede to 30 to 32 pieces yung mixture niya na 1 cup na egg whites. So, ayun lang guys. Till next time. Hit subscribe and like. Bye!